Ayon sa isang kasabihan, ang magkapatid ay parang mga sanga ng isang puno. Magkakaibang direksyon, ngunit iisa ang pinag-ugatan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa pagtanda, marami sa atin ang nananatiling malapit sa ating mga kapatid, lalo na sa kultura nating mga Pilipino. Ang koneksyong ito ay hindi basta-basta mabubuwag, at kapag nangangailangan ng isa, maaasahan niya na mayroon siyang matatakbuhan. Ito ay totoo para sa dalawang magkapatid na PhilAm sa Las Vegas, Nevada. Pero sa kasamaang palad, ang kanilang matibay na samahan ay nawasak ng isang malagim na trahedya. At sa huli, mismong ang nagmagandang loob na kuya ang humiling ng parusang kamatayan para sa kapatid na kanyang tinulungan. Ito ang kaso ni Eleanor Indico. Ang magkapatid na Aristeo at Eleanor Indico ay mga Filipino-Americans na lumaki sa California. Wala masyadong naisa publiko tungkol sa kanilang childhood, pero ayon kay Aristeo o Aris, malapit sila sa isa't isa. Pero gaya ng ordinaryong magkapatid, sa kanilang pagtanda ay nagkanya-kanya na rin sila at bahagyang nagkahiwalay ng landas. Noong mga panahong iyon, nakilala ni Aris si Ashley. Ipinanganak si Ashley noong April 24, 1987. Bagamat mas bata siya ng ilang taon kay Aris, para sa kanilang dalawa ay sila talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Ayon kay Aris, si Ashley ang love of his life at ang perpektong babae para sa kanya. Sinabi rin ni Aris na kahit white si Ashley, Pilipino naman ang kanyang puso. Mahilig siya sa kanin, chicken adobo at pansit. Tinuruan rin siya ni Aris ng ilang salitang Tagalog at tuwing ihahatid niya siya sa trabaho, sasabihan daw siya ni Ashley ng, "Mahal kita." Noong 2006, ikinasal sina Aris at Ashley at kalaunan, sila ay nagkaroon ng 2 anak. Noong 2013, ang kanilang panganay na si Alex ay 5 years old at ang bunso namang si Isabella ay 3 years old. Orihinal silang nanirahan sa San Fernando Valley, California. Ngunit makalipas ang ilang taon ay lumipat sila sa isang apartment sa Las Vegas, Nevada. Pagsapit ng 2013, ipinagbuntis ni Ashley ang pangatlong anak nila ni Aris. Sa pagkakataong ito, hindi nila inalam ang kasarian ng sanggol dahil nais nilang maging sorpresa ito. Sa paglaki ng kanilang pamilya ay lalong ang sumaya ang tahanan ng mga Indico. Subalit hindi matatapos ang taon, isang krimen ang wawasak sa tahimik na buhay ng mag-anak. At ang mas masaklap pa, ang panganib ay manggagaling mismo sa loob ng kanilang tahanan at pamilya. Ayon sa mga ulat, kalagitnaan ng 2013 na magkaproblemang pinansyal ang nakababatang kapatid ni Aris na si Eleanor. Nanganganib siyang mawalan ng matitirhan at nang malaman ito ng kanyang kuya, walang pagdadalawang isip niyang binuksan ang kanilang tahanan para sa kapatid. Ito ay sa kabila ng history nito ng drug use at violence. August or September nang lumipat si Eleanor sa apartment ng pamilya ni Aris sa area ng Rancho Drive at Decatur Boulevard sa Northwest Las Vegas. Sa simula, tila maayos naman ang kanilang pagsasama sa isang bahay. Naging malapit din si Eleanor sa kanyang mga pamangkin. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabuo ang tensyon sa loob ng tahanan, lalo na sa pagitan ni Eleanor at Ashley. Ayon kay Aris, pinatira niya si Eleanor sa kanilang apartment sa 2 kondisyon. Una, kailangan magkaroon ng trabaho ang kapatid. At pangalawa, hinding-hindi ito pwedeng gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi tumupad sa mga kondisyong ito ang babae. Bukod pa dyan, nagsimulang mabahala sina Aris at Ashley sa kakaibang pag-uugali ni Eleanor. Bukod sa pagdodroga nito, hinahayaan din niya ang mga bata na manood ng mga programang hindi angkop para sa kanilang edad. Dahil dito, nagpasya si Aris na paalisin na sa kanilang apartment si Eleanor at binigyan niya ito ng 1 linggo para makahanap ng malilipatan. Noong October 16, 2013, habang nasa trabaho ay nakatanggap ng tawag si Aris mula kay Ashley. Stress na kwento sa kanya ng asawa ang ginawa ni Eleanor.
Nagtungo raw si Ashley sa supermarket at iniwan ang mga bata kasama ang kanilang tiyahin. Pagka-uwi niya, natutulog sina Alex at Isabella, pero si Eleanor ay walang pakundangang palakad-lakad sa apartment at padabog na sinasara ang mga pinto. Nang sabihan siya ni Ashley, nagalit daw ito at nagtalo ang dalawa. Tumaas ng araw ang kanyang presyon dahil noon ay kabuwanan na niya at manganganak na anumang araw. Nang marinig ito, sinigurado ni Aris sa asawa na gagawa niya ng paraan ng issue pag uwi niya. Sa kasamaang palad, malagim na eksena na pala ang kanyang madadatnan. Pagkababa ni Ashley ng telepono, muling sumiklab ang bangayan nila ni Eleanor. Ang nagsimula bilang isang mainitang pagtatalo ay mabilis na nauwi sa karahasan. Sa kalagitnaan ng kanilang argumento, kumuha si Eleanor ng isang 4-inch double-edged knife na kalaunan ay inilarawan bilang isang ninja knife. Hinabol niyang buntis na si Ashley sa loob ng apartment at naging bayolente ang kanilang pagbubuno. Nabali ang braso ni Ashley at sinaksak siya ng hipag sa iba't ibang bahagi ng katawan ng nasa 14 na beses. Ang mas nakakilabot pa ay nasa loob ng apartment ang dalawang anak ni Ashley habang nagaganap ang pag-atake. Hindi sila pisikal na nasaktan, pero grabe ang traumang idinulot sa kanila ng nasaksihan. Ang 5 taong gulang na si Alex ay tumakbo umano sa kanilang kapitbahay para humingi ng tulong. May mga dugo pa daw noon sa kamay at damit ang bata. Pagdating ng mga pulis sa lugar, isang nakagigimbal na eksena ang bumungad sa kanila. Ang parehas na tagpo na rin ang naabutan ni Aris. Wala nang buhay ang 26-year-old na si Ashley, pati na ang bata sa sinapupunan nito. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nila itong Anthony. Karumal-dumal ang lagay ng katawan ng biktima at ng crime scene. At nang malaman ni Aris na ang kanyang sariling kapatid ang may gawa noon, tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Inaresto si Eleanor at kalaunan ay sinampahan ng kasong first-degree murder at iba pang kaugnay na mga kaso. Mula pa sa simula, iginiit niya ang self-defense ang nangyari, na labis namang pinagdudahan ng mga investigador. Ayon sa prosekusyon, sinubukan ni Eleanor na ilarawan ng kanyang sarili bilang biktima matapos ang insidente. Itinuro nila ang mabababaw na sugat na kanyang tinamo at sinabing ginamit niya ang mga ito upang suportahan ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Pero para sa prosekusyon, ibang kwento ang isinasalaysay ng pisikal na ebidensya. Habang umuusad ang kaso, nakakuha ito ng atensyon mula sa Filipino-American community sa Las Vegas. Nakakagulat ang krimen hindi lamang dahil sa tindi ng karahasan, kundi dahil nangyari ito sa pagitan ng mga miyembro ng iisang pamilya na naninirahan sa ilalim ng iisang bubong. 5 taong naghintay ang mga mahal sa buhay ni Ashley bago nagumpisa ang trial para sa kanyang kaso. Gaya ng inaasahan, napuno ng tensyon at emosyon ang paglilitis. Si Aris ay naharap sa isang hindi masukat na pasanin. Ang tumestigo laban sa sarili niyang kapatid na pumasang sa kanyang mag-ina. Iginiit ng mga prosecutors na malinaw na ipinakikita ng ebidensya na si Ashley ay biktima ng isang marahas at walang katwirang pag-atake. Binigyang diin nila ang dami ng mga saksak na kanyang tinamo, pati na rin nakabuanan na niya na mangyari ang krimen. Dagdag pa nila, ginawa iyon kay Ashley ng isang taong kanyang pinagkatiwalaan sa loob mismo ng kanyang tahanan kung saan dapat ay ligtas siya. Samantala, ipinagpatuloy ng depensa ang kanilang argumento na ipinagtanggol lamang ni Eleanor ang kanyang sarili sa isang komprontasyong lumala at nawalan ng kontrol. Pero sa huli, nanaig pa rin ang mga ebidensya ng prosekusyon. Noong May 11, 2018, napatunayang guilty ang 35-year-old na si Eleanor Indico para sa kasong first-degree murder with the use of a deadly weapon kaugnay ng pagkamatay ni Ashley. Napatunayan din siyang guilty ng manslaughter of an unborn child, pati na rin ng child abuse, neglect or endangerment kaugnay ng mga batang naroroon habang isinasagawa niya ang krimen.
Naging emosyonal at napakasakit ng sumunod na pagdinig para sa sentensya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, direktang hinarap at kinausap ni Aris si Eleanor para sa kanyang victim impact statement. Ayon sa mga ulat, nanginginig ang boses ni Aris sa tindi ng emosyon habang inilalarawan niya ang pinsalang idinulot ng kapatid sa kanilang pamilya. Sinabi niya sa hukuman na 2 buhay ang kinuha ni Eleanor mula sa kanya, kaya kung siya ang tatanungin, buhay din ang nararapat na kapalit. Napaluha naman si Eleanor habang nagsasalita sa korte. Sinabi niyang nahihiya siya sa kanyang sarili at tinatanggap niya ang pananagutan sa kanyang mga ginawa. Para makakuha si Eleanor ng mas magaan na parusa, iginiit ng kanyang mga abogado na wala siyang previous criminal record at nagpapakita siya ng taos-pusong pagsisisi sa nangyari. Noong June 26, 2018, pinatawan si Eleanor Malansing Endico ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo na may tsansang maparol matapos ang 25 taon. Marami ang hindi kontento sa sentensyang ito, kabilang na si Aris at ang pamilya ni Ashley. Pero gayunpaman, kahit papano ay nakamit nila ang hustisya at unti-unti na silang makakapag-move on. Hanggang sa paglabas ng videong ito, lahat ng naging apela ni Eleanor tungkol sa kanyang conviction ay dininay ng korte. Speaking of moving on, naging controversial ang twist na nangyari sa personal na buhay ni Aris matapos mawala ng kanyang asawa. Sa kanyang pagdadalamhati, naging karamay niya ang kapatid ni Ashley na si Heather. Nagtulungan ng dalawa simula sa pagluluksa, pakikipaglaban sa kaso at higit sa lahat sa pag-aalaga sa mga bata. Di nagtagal, na-develop daw sila sa isa't isa, nagkarelasyon at ikinasal. Kalaunan, nagkaroon din sila ng sarili nilang supling. Ayon sa kanila, higit sa kanilang pagmamahalan ay prioridad daw nila ang kapakanan ng mga bata kaya nagpasya silang maging isang pamilya. At sabi ni Heather, sa tingin daw niya ay hindi naman ikagagalit ni Ashley na siya ang nakatuluyan ni Aris. Iba-iba man ang reaksyon ng mga tao sa nangyaring ito, isa lang ang kanilang pinagkakasunduan, na dapat maprotektahan at tunay na masuportahan ang mga naiwang anak ni Ashley na habang buhay dadalhin ng trauma na kanilang sinapit nung araw na walang awang kinuha sa kanila ang kanilang ina. Anong masasabi niyo sa kasong ito? I would love to hear your thoughts dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement niyo po sa aking videos ay malaking tulong sa aking channel. Salamat sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!